Please welcome Mr. Sir Sunny Pahe. Sir, kamusta po kayo? Maayos naman. Dapat senior na pero patuloy pa rin na pagkilos para sa pagbabago ng ating bayan. Grabe, very active Luzon, Visayas, Mindanao Ay, opo. Patuloy po akong nag-ikot sa buong Pilipinas para magbigay po ng ilang mga mensahe rin. Opo. Sir, regarding po sa Senado, ano po masasabi niyo sa takbo ng impeachment trial sa Senado? Kung impeachment trial po ang nangyari, parang nakikita ko lang, no? Dapat maayos sana, pero kitang-kita naman, obvious na mayroong kumaharap, hindi lang naman para mapigilan, pero obvious lang ilang mga senator judges ay nagsisilbing pro. Pinapakita nila yung kanilang mga biases para mapigilan at ipagtanggol ang kanilang idolo. Sir, very obvious ba yung mga pumapanig sa kabila at ng mga senator judges natin? Obvious po sir, pamamagitan lang ng kanilang mga pagtatanong, hindi lamang pagpatanong, kundi yung mga manifestation na pinapakita nila kung saan sila talaga panig at hindi balanse yung kanilang pagiging judge. Sir, sa takbo ng impeachment trial natin ngayon, sa 4 articles of impeachment, ano pong masasabi nyo? Talagang nilalatag na po yung mga ebidensya. Ano pong masasabi nyo ron, sir? Sa paglalatag ng ebidensya, maayos po yung mga witness. Yung mga witness na napili nila ay nasagot ng ayon sa mga katanungan, bagamat hindi giba sila personally na nakakatawa nga, pero kitang-kita naman na nailalabas po ng ating mga witnesses yung kanilang stand at nailalabas yung totoo para sa katarungan talaga. Sir, sa palagay niyo ba nung nawala si Senador Marcoleta, medyo humina yung depensa nila? Sa tingin ko lang, hindi naman humina lang, kundi parang napilayan din sila. Kasi isa sa mga maingay, actually maingay lang si Marcoleta, at obviously na dinedelay po yung impeachment trial. So, bali nararamdaman po ni Senador Alan Peter Cayetano ang kakulangan nila. Ramdam ng ating buting Senador Alan Peter Cayetano na humihina ang kanilang depensa. Kung kaya't ipinapakita niya kung ano yung stand niya, kung kanino siya talaga. Sir, ano po masasabi nyo? Medyo naantala itong mga impeachment trial. Ano pong dahilan bakit ganun katagal? Well, naantala kasi technicalities po yung kanilang pinahiran. Obvious naman mga technicalities na hindi naman kailangan na. Sa ibang bansa, actually 11 days tapos na. Pinakamahaba na yon. Pero sa atin, mga technicalidad, lalo yung nakaraan lamang, no? Yung pagpapakita ng mga dokumento na hindi pinapaniwalaan. Bagamat ito ay Xerox copy, pinakita nga ng ating prosecutor na kung gusto mo magpalit na lang tayo. Pero parang hindi pa rin sila naniwala, no? Obviously, delaying tactics na po yan. Opo, sir. Napanood nyo rin po ba yung mga question ni Senator Robin Padilla? Ano po masasabi nyo ron, sir? Naku, nakapunta na po ako sa bar. Nakaikot na po ako sa ilang bundok. Ay, napakaswerte niya, hindi ikaw ang tinanong kasi ikaw talagang obviously na umiikot ka sa buong Pilipinas, sir. Opo, lalo sa bar. Yes, sir. Ano po masasabi nyo ngayon dahil medyo parang nalilis na yung mga flood control anomaly, sir, issue? Maliban, actually yung flood control ay bahagi po yan. Tapusin muna natin yung tinatawag nating impeachment trial. Kasi sa Senado naman, yung kanilang mga meetings, sa kanilang plenary, ay tinatalakay po yan. Hindi yan iiwanan. Iba kasi yung impeachment trial Iba po yun. At saka mabalikan ko lang ang butihing kaibigan na si Senador ating number 1 senator. Sana umayos na siya. Sir, bakit po si Senator Risa Hontiveros po yung napupusuan natin? Unang-una, kailangan natin isang matatag na leader, isang seryosong leader, at hindi lamang yon kundi yung totoo, authentic na leader na magdadala ng tao. Kailangan natin yung hindi corrupt, yung may pinanggalingan, at yung hindi tayo iwan. Yun po yung ating matagal ko na rin nakasama si Senator Risa Hontiveros. Magmula noon hanggang ngayon, hindi siya nagbago ng kanyang pananaw
upang paglikuran ng ating sambayan ng Pilipino. Sir, sa tingin nyo ba parang hindi naubusan ng strategies, no? Yung kalaban ng ating buting VP Sara Duterte? Ano po masabi sa mga strategies niya, sir? Yung estratehiya nila bulok eh. Obviously po, bulok na bulok kasi ito estratehiya. Parang ano lang eh, parang sa Student Council election. Kahit sa Student Council, ganun na nangyayari eh. Nasa Senado na tayo eh. Para sa buong Pilipinas po ito. Itigil na natin yung ganyang obvious na pag-arang. Sir, ano po masabi nyo? Medyo bumaliktad po yung mga 18 Maleta Boys. May bumaliktad na po, 4 po yata. 4 po, oo. Inaasahan ko po yan actually. Kasi obviously naman na kasinungalingan yung kanilang mga pinagsasabi. Hindi ba? Merong affidavit sila na isa lamang yung affidavit. At kadalasan doon ay nire-recant pa nila. Ngayon, nag-recant na yung 4. Feeling ko, kaya sila nag-recant, ang banggit nga nila eh, wala na yung magbibigay sa amin ng ano eh, ang ipinangako, Marcoleta, sino pa ito, si Defensor. Yung dalawang yan, nakakulong na. So, papaano na yung pangako? Pako na yon. Sa tingin ko lang, dadami pa po yan. Sir, ano po masabi nyo? Very untimely yung pagkakalabas ni Senator Bong Revilla. Yung palagay ko, technicality na yan. Ibabalik din naman si Senator Bong Revilla kung mapapatunayan. Meron tayong husgado, meron tayong proseso sa ating lipunan. Kung mapapatunayan, babalik siya. Kung hindi naman, ganun po yung babalik po sa sana. So, bali, granted po yung piyansa niya. Sa palagay mo po ba, talagang susunod din to si Senator Jinggoy Estrada? Tingin ko, dininay na ngayon eh. Wait for hintayin natin yung mismo husga po ng ating husgado. Naniniwala naman ako sa ating husgado na maayos. So, ayusin po nila yan. Katulad mo, Sir Sani Pahe, no? Yung katukayo mo na si Senator Trillanes, mukhang si Senator Risa Hontiveros din po yung napupusuan niya. Ano po masabi niyo ron, sir? Kita naman kasi ni Senator Trillanes yung katatagan ni Risa Hontiveros na hindi kayo iiwan. Pinakita niya nga kanina sa kanyang video presentation na ever since sa kapayapaan, sa kalusugan, at sa lahat ng katarungan panlipunan, human rights, hindi iniwan. At kita mo, kung sa mga survey na result na pinakita ni Senator Trillanes, kita naman na umaangat si Senator Risa Hontiveros. Sir, mensahe na lang po para sa ating mga kababayang Pilipino. Sa ating mga kababayang Pilipino, hangad ko po sana na tayong lahat ay mamulat na ibukas na natin ang ating isipan na manindigan tayo para sa katarungan, para sa kabutihan, at para sa ating sambayan ng Pilipino. Para sa susunod na saling-laing, manindigan po tayo, mamili tayo. Huwag na tayong mag-isip ng yung kung ano-ano pa. Bisa na tayo. Ayan, maraming salamat po, Sir Sani Pahe. Walang ano. Mabuhay po kayo, sir.